Ano ba nangyari? Away ba kayo or bakit? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Mayroon kami sa group A, group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlak siya, kasama na naman sa kawalangyaan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita ng kung ano-ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message dun sa mga families ng missing Saboneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message yun sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbista niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko naman kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Si Brown, Group B si Brown. Sila talagang pareho sila na si Bisaya, Rosan. Malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, kung kailangan mag-offer po sila ng ganong pressure sa inyo or kapag ganong pagkakanta, bakit po sa katotohanan po na isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, sa madaling salita, hindi kayo nabigay sa kanilang mga hinihingi pera. Hindi nga ako, tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil humingi ng to, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record doon nila kung usapan namin. Pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablockmail. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po, sir, hindi niyo ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Meron silang gagawin. Bakit hindi po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, humingi isa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Ano klase extortion yan? Mayor. Ng Borobo, ng Surigao at May idea kayo kung ano kalibaran?
Wala, hindi ko masabi kung sino nasa pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Sir, Pero po sa pera, may nakikita ba kayong anggulo na dahil po sa politika kaya kayo ginagawa? wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro sa pag-iimbestiga din na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don na lang. Pero Kung sir, anong may klase. kalaban po ba kayo mas malaki na dyan sa darangan ng negosyo na po? Na baka nasa likod po? No comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi, Send ng feelers last 2 days. I think last week, eto sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi yung inaayos na lang yung visa yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Sabi nun, namumupunan siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo hindi maganda yung naging usapan. I was able to read your affidavit. Meron po nakalagay doon na si Rogelio Barican is nakipag-meeting kay Don. Sinasabi po ni Rogelio Barican planning to assassinate you and involve yung mga properties. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house nila na tinataguan nila, sa bandang Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, sila nakakaalam yan. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. After learning that information. Dito huli ko lang nalaman Sir, kanina po, you mentioned na tinatawagan na ating tulong ni Ate Nancy. Working also talk to pension after sabihin yung pangalan nyo in line with your name. Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Magkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang ng manok kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Kapag sila Celso Salazar, ang negosyo niyan, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan na sinasabi? Anong level ng relationship mo doon ni Rudy? Kayo acquaintance, umabot na ulit na parang yung close, sharing secrets, anong level mo? Naging trust kasi sobrang kumitiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o siya rin nag-aasikaso farm, yung malilita, mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Don na yan? Ang Don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin na ang Don na to ay
kriminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron rin siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya gawing state witness? Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na 5 ang akusado. 6 ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Sir Charlie, follow-up na sir. Sir, kung kayo pong target ito sa Dondon, bakit po sir nilamay niya ba? Yung iba pong mga tao, pangalan niya na mag-celebrity, kayo pa rin sa ito, kung may po pinakatarget ito. Extortion. Dahil nga sa extortion. The all-new Whoop is here. Monitor your key vitals. Tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niyang pangalan.
Yung original, yung mga sinasabi niya, parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character and reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey sir, sorry po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpa-file, I think lahat ng mination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso siyempre. Meron man Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Don, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, from Bob Radio. Sir, yung po kaya parang diversionary tactics ko yung Dondon na outside of the kaya kayo pinupulo. Well, ang basa ko sa kay Dondon, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niyang takbuhan ng bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niyan eh. Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga mayor eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inuso sa kanyang gumawa ng Of course, hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga criminal activities tatapos. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinuhuli. Maayos na lang daw niya, makompleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask for departure order against him para hindi makalabas? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your part, sir, ngayon lang tayo na kayo ng kaso laban. You ask the court to come out with the for departure order. Well, kung pwede. Mas okay yun. Yes. Sinabi na po Malacanang kahapon. Kasi bigyan po ay interesado dito sa kaso ng missing sa Bumeros. Para po malabas na rin din sa katotohanan. Pero sa iyo, sir, kanina sinabi mo na wala ka kung alam. What you feeling para kung ano man po yung kung meron o wala, pwede kayong ng DA po kaya yung ano po, importante siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung buong katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. First, kaya naman ako naandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. May sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanong niya ako about the case kung ano nangyari sa mga ano. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya na siya, baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because
Number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this, the investors group are willing to cooperate with government. With government that includes the President, that includes the Supreme Court, and it includes the Secretary of Justice and all the personnel. To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak. No. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito. No. Sana mabasa rin ng gobyerno, and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin, based on personal knowledge, na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to, at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country. No? Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question, Manila Times. Nakikinig ko lang. Ano masabi niya naman about leading allegations on Sunshine? Although tinanggi na yung Sunshine yung allegations pero leading allegations, ano po masasabi? Wala naman siya kinalaman sa kaso babayaan na lumati. Sir, just to clarify, may dumaki po ba sa inyo isa sa kapamilya yung pangalang sinasabi na matay yung kanilang panakala? Parang niya paklolo sa inyo. Wala. Sir Jimmy Pablo-Reyes, ano po ang gagawin niyo sa kanyang bumili po yung mga Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya, kailangan niya ata akong bumalik doon, may pirmahan kami uli. So, I hope, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun ang parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Diyan po, marami sila. Diyan sila, sir. Talaga ito, simula umpisa, ito mo. Simula, hindi ko alam kung pinopondo, gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida, ayoko mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. John. Kaya ang kasalanan ni John. Bakit pala sa Mandaluyong isinampa yung kaso? Bakit hindi po sa DOJ? Bakit po sa Mandaluyong isinampa yung kaso? This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na, maski magtanong kay Rito, andito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na naman essential lang. Bakit po kayo, sir, ang kanina dapat paliwala ng taong bayan sa buhay po? Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tignan nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin.
Kasi labas tayo ng labas na para mapanood lang, ilalabas natin araw-araw, nilalabas natin si Dondon, series pa. Di ba? Paano na kami, kung sasalita kami, hindi naman ilalabas ang totoo. Ngayon, nandito kayo lahat, kayo na mag-analyze. Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi, sabi ko lahat ang totoo. At sa punto po ito, sir, for sure, nakikinig po nanonood si Dondon. Pati doon nga, ano po gusto nyo directamente sa visa? Well, yun na, sabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. May snack ko, may pagkain tayo.